Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan po sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-uusapan ng tungkol dito sa OPM mail clones na kung saan 3 na nga po ang pasok para yan sa Sabado. Sabi nga po dito ng TVJ, 3 na ang pasok sa Grand Finals ng OPM mail clones ngayong Sabado. Sino pa daw kaya ang makakapasok sa Grand Finals? Hopefully nga mga Kadabarkads, pag nangyari na po yung mismong tapatan ng OPM male and OPM female, sana po ay merong percentage sa botohan yung mga televiewers natin dyan. Nang sa ganon, hindi lamang po judge, audience impact ang pagbabasehan, kundi ang maging taong bayan po na nanonood. Yun ay para fair at maiwasan lamang ang kaguluhan po katulad nung nakaraan. And speaking of the clones, marami nga po ang nangbatikos muli dito po sa Itbulaga. Dahil po yan sa pagbawi or pagtama ng pagkakamali ng judgment nung nakaraang Sabado. So eto muna yung sinabi ni Alan Kay kahapon sa The Clones nung nag-announce po siya. Habang may panahon tayo na ituwid ang isang pagkakamali, gagawin po natin yan. Higit ang aming pagpapahalaga sa desisyon ng judges noong Sabado. 7 mahuhusay at pinagpipitagang pangalan sa industriya ang pumili sa karapat-dapat na manalo noong Sabado. Based on judges score, ito po ang winners. Second runner-up, Rachel Clemente, ang kaboys ni Sharon Cuneta. Ang first runner-up, Jezara, ang kaboys ni Claire de la Puente. After nyan, pinakilala na po yung Grand Finals winner ng OPM Female Clones. Walang iba kundi po si Rochelle Santos. Sa kabila po ng pagtuwid ng pagkakamaling ito mga Kadabarkads ng Itbulaga, marami pa rin po ang nangbatikos sa kanila. Merong mga nagsasabi na ilang araw na po ang nakalipas. Bakit ngayon nyo lamang po yaan inanunsyo? Nagantay pa daw po ng Miyerkules ang Itbulaga bago i-anunsyo yung totoong winner. Actually mga Kadabarkads, ang Lunes, Martes po, pre-recorded ang Itbulaga niyan. At alam naman po ng mga Dabarkads yan. At dahil nga po sa late announcement na yan ng Itbulaga kahapon, bumuhos na naman po ang pambabatikos. Katulad ng sabi ng isang netizen. Sabi niya, feeling ko hindi nagkamali ng announcement ng winners. Nagkapalit-palit daw. Talaga ba? Ang tagal na nila sa industriya na yan. Parang imposible naman. Sabi lang siguro yon, ang dami kasing ng bash sa kanila. Daming na-disappoint. Pero happy ako kanina, binago nila. Clear sana winner ko, pero better na yan kesa kay Sharon. Opinion ko lang po ito. Sabi pa ng isa, for 45 years na follower ng Itbulaga, for me this clone is the most scandalous show. Di ako kumbinsido na nagkamali lang ayon sa sinabi ni Alan Kay. Was the show manipulated? Then heads must roll, who did it? Kasabay pa sa pag-announce ni Alan Kay ay kapansin-pansin na absent si Tito at Vic. Malaki ang epekto nito sa Sharon Clone winner sa political career ni Tito. Yes, politics. Sa dami ng pamilyang natulungan ng EB since taping pa yan, ang mga voters kay Tito na yan. Then affected din ang judges at megastar sa kanilang emotion. Mahal ko ang EB, so please preserve its dignity and integrity. So nabatikos pong muli ang Itbulaga, pero ang kagandahan nito yung pagkakamaling yon ay naitama at sana hindi na po ito maulit pa. At since marami nga po ang naging masaya dahil naitama na po yung pagkakamali ng Itbulaga, kamusta naman kaya itong si Rachel Clemente ang binawian po ng pagkapanalo ng programang Itbulaga? Ayon po sa isang malapit na kaibigan ni Rachel Clemente sa isang bar, eto po ang nangyari mga Kadabarkads. Iyak daw po ng iyak si Rachel Clemente dahil sa pagbawi po ng pagkapanalo niya. Sabi nga dito,
Grabe naman ang Itbulaga. Pagkatapos nyong i-announce na si Rachel Clemente ang champion sa The Clones, ka-Boys of the Star, ngayon babawiin nyo dahil sa pagkakamali din ninyo. Kaso, alam nyo ba ang nangyayari kay Rachel Clemente? Iyak ng iyak dahil sa hiya. Wala naman po akong galit sa inyo, idol ko nga po kayo. Kaso, kawawa naman kasama kaibigan namin dahil ba sa ratings to. Sabi pa niya, grabe kayo Itbulaga, nag-celebrate kami kasama si Rachel Clemente dahil sa kanyang pagkapanalo. Tapos ilang araw ang dumaan, sasabihin nagkamali kayo at hindi siya ang totoong nanalo. Sana wag ganon, habol nyo kasi ratings. Tama ba ako? So dismayado at galit po ang mga kaibigan nitong si Rachel Clemente. At pagka-check ko nga po ng kanyang Facebook account, naka-private na din ito mga Kadaber Kads. At eto pa ang matindi mga Kadaber Kads, pwede po palang mademanda ang Itbulaga dahil dito sa nangyaring pagbawi po ng pagkapanalo ni Rachel Clemente. Meron pong 4 na dahilan akong nakita. Legal and ethical implication. Number 1, emotional and reputational damage. Being publicly declared the winner then later discredited can cause emotional distress and potential damage to the contestant reputation and future opportunities. Number 2, breach of contract or trust. If there was any formal agreement or written communication, this could be a breach. Number 3, violation daw po of game show rules or MTRCB policies. Broadcasting errors that mislead the public could be investigated by regulatory bodies. Number 4, possible lawsuit. The contestant may have grounds for legal action, particularly for damages or misrepresentation. So grabe pala mga Kadaber Kads, no? Pwede po palang makasuhan ng Itbulaga dahil dito. Kasi ngayon po mga Kadaber Kads, emotional po itong si Rachel Clemente at ayon nga sa kanyang kaibigan, 'di ba? Iyak po ng iyak. So nakakatakot lang kasi baka ma-stress po siya. And also isang malaking kahihiyan din ito sa publiko. Siguro kailangan pong mag-public apology ng Itbulaga kay Miss Rachel Clemente din mga Kadaber Kads. Kasi hindi naman talaga sila ang merong mali dito, nagkamali lang talaga or nagkapalit yung pangalan po ni Miss Rachel and Rochelle. Magkatunog po kasi yung pangalan ng dalawa. Kaya hindi naman siguro intensyon ng Itbulaga na magkapalit-palit yon. Kaya pala si Bossing Vic Soto, nung nakita niya po yung scorecard, nagulat din siya mga Kadaber Kads. So wala naman pong may gusto ng nangyari mga Kadaber Kads. Ang importante ngayon naituwid na po or naituwid na yung pagkakamali na yon. Kasi ang mas patindi dyan, kung hindi yan itutuwid, diba, hayaan yung mali. Kaya kahit mababash po ulit ang Itbulaga, tinama po nila mga Kadaber Kads. Yun yung maganda doon. Kaya't sana po mga Kadaber Kads ay hindi na po magkademandahan pa ng dahil lamang po sa pagkakamaling ito. And sana din ayusin na rin po ang pagbibigay ng scoring. Sana ay i-double check maayos, maigi para hindi na po maulit ang ganitong iskandalos. So anong say nyo dito mga Kadaber Kads sa 4 na rason na pwede palang mademanda ang Itbulaga? Please comment down below.